City Newsbreak. Naging tampok sa presentasyon ng mga Regional Nutrition Council Evaluation Team ang mga naobserbahang best practices na naipatupad ng pamahalang lungsod base sa kanilang documented reports sa nakaraang Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation o MELLPI na ginanap kamakailan sa lungsod. Sa kanyang assessment, ibinahagi ni National Nutrition Council Cordillera Regional Nutrition Program Coordinator Belia Basalong ang mga sumusunod bilang mga best practices na kanilang nakita sa kanilang pagsusuri sa mga programang pangkalusugan ng City Health Services Office sa pangunguna ni Dr. Henrietta Linden Bagayaw. Evaluation na ginawa namin sa documents na nakita and at the same time interview, ito yung mga magagandang practices na nakita namin for Tabuk City. I think may mas marami pa siguro pero ito lang yung possible na na-capture namin. So yung first is meron kayong sabay-sabay na pagpapasuso. So we hope that this will be sustained. Also yung city nag-procure ng WYD machine. So ito ginagamit to determine kung yung asin ba is tama o sapat yung iodine doon or hindi. So aside from the machine, we hope that may lagay din sa AIP ninyo yung reagent. Also, ito yung iron folic acid. I remember last year nung nag-evaluate, ito yung pinag-count namin na wala. So, tumawag si Mayor na tufan. So, we are very grateful. Nakita namin na 100% ang accomplishment ng iron folic acid sa lahat ng public schools. Okay? Magandang accomplishment yan. Another is yung conduct ng consistent na milk flow sa lahat ng barangay. Diba? Alam ko, naubos yung oras nyo dito. Pero talagang pinatapos ninyo. And based on this, merong incentive sa mga barangay. Diba? So, ako kauray nung narigatan kayo, at the end, matutuwa yung mga barangays na performing kasi they were recognized and they were given incentives, cash prize. Another is yung monitoring ninyo, interagency monitoring, example yung NEPI, CyberNLP, Gorean sa Paaralan. So maganda yung hindi lang yung nutrition, kasama yung ibang mga CNC members in monitoring the activities. Another, ito maganda rin ito, during Typhoon Uwan, nagamit yung NINA tools, yung Nutrition Initial Needs Assessment. Kaya, so, ito yung LGU na nakita namin na talagang may report. Sabi ni Carol, may report sila, Johnny Sign. So, maganda yan. Kasi hindi nagagawa natin ng mga LGUs ito, pero at least sana ma-establish natin. Kasi based on the NINA, makikita ninyo kung anong kailangan ng barangay. Kung ano yung ibibigay natin na intervention. Okay, so ito yung next na good practice na banggit kanina, good partnerships sa yung PO, CSOs, ayan, private na organization. So yung co-op, nagbigay ng weighing scales, ayan, maganda yan. At least may additional tayo bilang LGU. Kasi may mga willing naman, kailangan lang natin silang kita. The Night of Columbus, nagbigay sila ng snacks para sa event. Ayan. So we hope mas madami pa in the future. Mayat na ma-establish na ito eh. One of the cities na napanaka talaga nga Castries at Tagaytay. So we hope that here in Tabuk City ma-establish na at ang partnership with the private organizations and they provide assistance. Another is, na-include ninyo yung families with malnourished children sa tupad. Ayan. So this is a very great accomplishment. 400 na families na na-benefit ng tupad. So, kasi ito, discretion ng mayor, discretion ng LGU. So maganda na na-convince ninyo na isama ang targets natin for nutrition. Another, conduct of evaluation and provision of incentives sa mga, aside from nutrition, yung ating nutrition sensitive activities, like for Asengro ninyo, you have your best performing school for environment management, best MRF, ayan. So these are actually for sanitation and hygiene as well, which also affects nutrition. Another, ito yung isa na maganda na
sustain for a long time itong Oplan Busog-Busog. You provide nutrition services, health services, and other services across all age groups here in Tabuk City, and this is conducted through an interagency. Tama ba? Yeah. So sana masustain ito. Maganda na activity. Another na nakita namin, accomplishment report. Yung accomplishment report ninyo by physical and financial targets and accomplishments. Okay, so madali na lang on the part of evaluators to know kung ano yung ginawa ninyo. Kasi kami, we are not directly na nakikita yung mga activities ninyo. So sa document talaga kami nag-verify. So kung ano yung nakita namin, yun yung i-score namin or yun yung mapipick up namin. So kung wala kaming masyadong nakita sa document, o yung nagawin na namin review, parang sayang, nababaliwala yung iba. Okay? And also, there's a good documentation of nutrition program implementation. Pirmahan and a lot of photo documents. We also observed that the mayor, the chairperson of the CNC is proactive in addressing the needs of nutrition program and nagpa-participate din siya sa nutrition activity. So, in-invite niyo yung SAO. Actually, that is a big support na sa atin. Kakaroon na ganun taong beneficiaries tayo, makikita na ni Mayor, J program, mas ma-engganyo na tayo na kung paano niya mag-iibagay yung services na dapat na ipagpinod ka. Okay, so maganda ito. Also, we have noted the recognitions that we received from UHCAR, yung Bantay Gatas TV Award last year, and the plaque of recognition for your performance in the implementation of nutrition program anchored sa TIPAN. So I think ito yung Oplan Busog-Busog, yung isa sa mga ginawa ninyo, which actually is isa na na-recognize ng DOH. Dahil sa mga magagandang komento sa nasabing pagsusuri, umaasa ang lungsod ng Tabuk sa muling pagtanggap nito ng parangal at pagkilala sa ikatlong pagkakataon pagkatapos nitong matanggap ang Green Banner Seal of Compliance sa 2024 Regional Nutrition Awarding Ceremony at parangal noong 2023 para sa tuloy-tuloy na pagbaba ng stunting prevalence sa mga batang edad 0 to 59 months mula 2020 hanggang 2022 at pagtala ng sub 10% stunting prevalence rate ng kanilang Operation Timbang Plus data. Maliban sa pagkilala kay Menchi V. Fatig na isang barangay nutrition scholar sa Kalanan bilang regional finalist sa 2023 National Nutrition Council CAR Awarding. Ang MELLPI ay isinasagawa taon-taon upang suriin ang mga programa sa nutrisyon ayon sa Philippine Plan of Action for Nutrition at upang makilala ang kanilang huwarang pag-aambag sa pagpapabuti ng sitwasyon ng nutrisyon ng lungsod. Base sa pulisiya ng NNC, ang parangal ay ibinigay sa mga lokal na pamahalaan na may average rating na hindi bababa sa 60% bawat dimension at pangkalahatang rating na hindi bababa sa 85% gamit ang monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol tool. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po si Reddy Retotal. Tabuk City News Break.